Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. At kanilang ipapapatay siya, ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ang siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ay kanyang buhay. Anong maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglayang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel, sa panahong yaoy gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Gandang umaga po, Father. Tayo po ay masayang bumati sa katabi natin. Itian muna natin, sabihin natin, hello. Ang pangalawang 22 linggo ng karaniwang panahon, ito pong linggo natin ngayon, ay isang linggo kung saan tayo'y mula sa ating banal na ebanghelyo sa panulat ni San Mateo, ikalabing 6 na kabanata, versikulo 21 hanggang 27, ay kaya-kaya natin harapin at tanggapin ang mga paghihirap na dulot ng buhay. Can we allow suffering to be part of our life? Ito po yung hamon ng ating Panginoon na kanyang pinahaharap kay Pedro. Dahil alam naman natin, nung isang bago itong ebanghelyo na ito, ang naunang bahagi ng ebanghelyo, ay pinakilala, tinanong ni Jesus ang mga alagad sa mga tao, sino ba ako? At sa inyo, sa mga personal ninyong pagkilala, sino ba ako? Ano sagot ni Pedro? Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Si Kristo ang aming tagapagligtas. At pinalakpakan ng Panginoon, bagamat hindi naman sinabing pinalakpakan siya, pero natuwa ang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, dahil ang mga sinabi mong salita tungkol sa akin ay hindi galing sa laman, hindi galing sa iyo, kung hindi kaloob ng aking Ama. At ikaw, Pedro, ikaw ay Pedro, sa batong ito itatatag kong simbahan, walang mananaig sa simbahang ito, ang pinatatawad mo na kasalanan, patatawarin, at ang hindi mananatili. Nasa iyo ang susi ng kaharian, ng kaligtasan. Ngayon, ito po ngayon, si Pedro, masaya siya doon. Pero dito naman, ang problema, dahil sa huling bahagi nitong ebanghelyo ng isang linggo, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kina Pedro, huwag ninyo itong ipagsasabi. Do not tell anyone about what you heard about me.
Ayon ng Panginoon na ipagkakalat, ipamamalita ni na Pedro na siya nga ang anak ng Diyos na buhay, ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Ang tawag po doon sa Ebanghelyo ni San Marcos, the Messianic secret, ang lihim ng Mesiyas. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang lihim ng Mesiyas. At tanong, bakit kaya nilihim ng Panginoon at sinabihan sina Pedro, huwag kayong maging marites. Huwag niyo akong ichismis. Ha? Bakit? Kasi hindi talaga lubusang naintindihan pa ni Pedro ang kahulugan nung kanyang sinabi na si Jesus nga ang Mesiyas, anak ng Diyos na buhay. Dahil ito na ang kahulugan nito sa ating Ebanghelyo. Sabi ng sa panulat ni San Mateo, ang sabi niya, pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat na siyang pumunta sa Jerusalem. Dahil doon sa Jerusalem, ano po ang mangyayari doon? Sabi ng ating Ebanghelyo, siya ay haharap sa matinding paghihirap. At alam naman natin, dadakpin siya, pararatangan ng kasalanang paglapastangan sa Diyos o blasphemy dahil sabi niya, siya nga ang anak ng Diyos na buhay. At sa kamay ng mga matatanda ng bayan, mga punong saserdote, mga eskriba, anong gagawin sa kanya? Ipapapatay siya. Ngunit, sa ikatlong araw, muling mabubuhay. Ito po talaga ang Messianic secret. Ito yung lihim tungkol sa Mesiyas. At ano ang dating nito kay Pedro? Itinabi si Jesus at kanyang sinabi, Panginoon, huwag sanang nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ayaw ni Pedro, hindi niya kayang tanggapin na si Jesus na kanyang pinahayag na isang Mesiyas, anak ng Diyos na buhay, ay hahantong sa nakakahiyang pangyayari na siya ay papapatay at mamamatay nga. Pero hanggang doon lang ang alam ni Pedro. Hindi niya na narinig na pagkatapos na siya ay mamatay, makaraan ng 3 araw, ano po mangyayari kay Jesus? Siya'y muling mabubuhay. Kaya siguro na blanco na si Pedro sa kanyang katuwaan noon. At ngayon, ito na, hayagan na. Sabi ni Jesus, pupunta na tayo sa Jerusalem. Doon ako mag-aalay ng aking buhay, magsasakripisyo ng aking buhay. At sinasabi sa atin ni Pedro dito, parang kanta to nung araw, di ko kayang tanggapin. Parang ganun, no? Sino nga ba kumanta nun? Patay na yun, no? Oo. Dahil ang kasunod nun, ang mawawala ka sa akin. Ay, ganun din naman yun. Di niya kayang tanggapin. Anong hindi niya kayang tanggapin? Na makikita niya na pahihirapan ang Panginoon. Siguro naman tayo, ganun din sa buhay natin. Sino sa atin dito, ang tanong, gustong maghirap, magkasakit, kung ano-anong paghihirap sa buhay? Siguro naman, sabihin mo nga sa katabi mo, kaya mo? Uy, aba, ang hirap magkasakit talaga naman. Wala akong nalalaman na matapos na magkasakit, ay tuwan-tuwa. Alam mo, nagkasakit ako. I-congratulate mo ako. Hindi. Ang mukha ng taong nagkakasakit ay parang Biyernes Santo. Kaya wala akong nakitang na sa hospital na tawa ng tawa. Hindi ho sa hospital yun na ordinaryo. Sa mental ho yun. Dahil ang paghihirap, ang pagpapangasakit ay hindi madali. Di kayang tanggapin ni Pedro yon. Pero ano sabi ni Jesus sa kanya? Pedro, magpasakop ka sa akin. Get behind me, Satan. Yan ang English note. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos. Ang nasa laman ng utak mo ay laman ng isip ng tao. At hindi gayon. Dahil kasunod nito, ano sabi ni Jesus? Kung ibig ninumang sumunod sa akin,
limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ang siyang magkakamit noon. Ito po ang pangako ng ating Panginoon kay Pedro. Ang pangako niya kapag sumunod ka sa akin, ang pagsunod mo ay dadaan ka sa paghihirap, sa pagsubok. At alam naman natin, lahat po ng mga alagad, lahat ng mga apostol dumaan dito. Lahat sila halos, maliban kay St. John, lahat sila ay naging martir. O nawalan ng buhay. Dahil ang sabi ng Panginoon, anong mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Anong maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kaya mga kapatid, meron tayong gusto kong ibahagi sa inyo, pero English ito pero i-translate ko na lang. Ito po yung isinulat o sinabi ni Saint Ignatius of Loyola na siyang nagtatag ng Compañía de Jesus o Society of Jesus. Sabi niya, kung ang Diyos ang dahilan para ikaw ay maghirap ng matindi, tanda iyan ng matinding kagustuhan ng Diyos para sa iyo, ang plano niya para sa iyo. At talaga namang ayaw niya, hindi niya inaas, hindi niya gusto. At gusto rin niya na atong mga pangyayaring ito, pero gusto niya dahil sa paghihirap, maging santo ka. Gusto mo maging banal at isang banal na dakila, hingin mo na mabigyan ka ng pagkakataon na maghirap o dumaan sa paghihirap. Dahil walang kahoy nagbubuti na magbibigay ng apoy o ilaw ng pagmamahal kung hindi ang kahoy ng banal na krus, kung saan ginamit ito ni Jesus para sa kanyang dakilang pag-aalay ng buhay o sakripisyo, walang hanggang pag-ibig. So ang sinasabi ni St. Ignatius ng Loyola, ang paghihirap ay hindi dapat katatakutan. Ang paghihirap ay hindi dapat isantabi. Sa halip, ano sabi niya? Akuin mo. At siguro sa panahon natin ngayon, nakita natin sa panahon ng pandemya from 2020 hanggang 2020, early part nitong year na ito, nakita natin ang tindi na dinanas ng buong mundo. Kasama na tayo doon. Kaya, minsan alam nyo, totoo lang, may mga gabi din na ako'y inuumaga o nagigising sa madaling araw. Pag naaalala ko, anytime, pwede pala akong kunin ng Panginoon. Kasi, alam nyo, nung isang araw po ako'y napunta sa Manila Memorial at hiningi ako na magmisa. Isang babae, bata pa, nasa 40s pa lamang. Nung na-COVID tayo, 2019, nagkasakit yan. Na-COVID, pero may iba palang komplikasyon. Mula noong 2020, na-comatose na siya. Hindi na ho siya nagising. At kitang-kita ko sa pamilya, lalo na sa ama at sa kanyang asawa, may kakambal kasi ito Yung hirap na dinanas nila. At alam ko po kung anong kahulugan nito na meron kang kapatid o sino man sa pamilya natin, pamilya mo, na mahospital, tapos makikita mo sa pagdalaw mo sa ospital, gulay na lang. Pero buhay pa. Nakita ko po ito sa ilang kapatid ko at sa mga sister-in-laws ko rin.
sa mga kamag-anak ko. Sa totoo lang, halos ilang mga kamag-anak ko, andun ako nung sila'y naghirap at naghihirap. Andun din ako nung sila ibiniwian ng buhay. Kaya bilang tao, maintindihan natin si Pedro. Pagdasal natin ang bawat isa na kung may dumarating mga pagsubok sa buhay natin o paghihirap, huwag tayong matakot. Sa halip, sabihin natin kay Jesus, tulungan po ninyo ako na makayanan ko ang paghihirap na ito. Jesus, dakilang manggagamot. Amen. Sitayo po ang lahat at